Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang balita na may malaking epekto sa buong crypto market, lalo na po sa atin dito sa Pilipinas bilang mga trader at investor. Tumaas na naman si Bitcoin at umabot po siya sa mahigit 65% dominance sa buong crypto market. Ito na raw ang pinakamataas na naabot niya simula pa noong taong 2021. Sa kabilang banda, mukhang nalalagay po sa panganib ang mga altcoin dahil ang tinatawag po na altcoin season index ay bumagsak na sa level 12, ang pinakamababa nito sa nakalipas na 2 taon. Ngayong lumalakas po si Bitcoin habang nanghihina ang mga altcoin, ang tanong, tapos na ba ang pag-asa ng altcoin season? At kung oo, paano ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng Bitcoin dominance. Yan, ang Bitcoin dominance or BTC.D ay isang sukatan po kung gaano kalaki ang bahagi ni Bitcoin sa buong cryptocurrency market. Ibig sabihin ay sinusukat nito kung gaano po kalaki ang market cap ni Bitcoin kumpara sa lahat ng ibang coins. O kasama po sina Ethereum, XRP, Solana, Cardano at iba pa. Kapag mataas po ang Bitcoin dominance, ibig sabihin ay mas maraming pera ang pumapasok kay Bitcoin kumpara sa mga altcoin. Sa madaling salita ay mas nagtitiwala po ang mga tao kay Bitcoin kaysa sa ibang mga project. At ngayon nga ay lumampas na si Bitcoin sa 65% dominance na hindi pa nakita mula pa po noong nakalipas na February 2021. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang altcoin season index? Yan, ang altcoin season index ay isa po itong indicator na tumutukoy kung ang mga altcoins ay may mahusay ba. Ayan, kung may mahusay ba na performance kaysa kay Bitcoin sa nakaraang 90 days. Kapag ang score po nito ay 75 pataas, ibig pong sabihin ay nagsimula na ang altcoin season. Pero ngayong June 2025, bumagsak po ito sa 12 na sobrang layo sa 75. Ibig sabihin ay halos lahat ng altcoins ngayon ay underperforming kay Bitcoin. Ayon po sa kilalang crypto analyst na si Nick ng Coin Bureau, ito na raw ang pinakamalayo natin mula sa altcoin season sa halos 1 taon. Sa madaling salita, taglamig pa rin sa mundo ng altcoins. Tinatawag ito ng iba na altcoin winter. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa posibleng pagtaas nitong si Bitcoin? Ayan, ayon po kay Rec Capital, isa po. Ayan, isa sa kanya ay isa po siyang kilalang analyst at possible raw na umakyat si Bitcoin ng hanggang 71% dominance. At kapag nangyari ito ay inaasahan pong mauulit ang nangyari noong February 2025 kung kailan ay bumagsak po ang market cap ng mga altcoins mula $1.4 trillion pababa sa $1 trillion. Ngayon kung tama po ang prediction ni Rec Capital, maaaring bumagsak pa ang altcoin market cap ng hanggang $700 billion. Ngayon ay sumang-ayon din dito sina Nick ng Coin Bureau at saka Raoul Pal ng Real Vision. Pareho po nilang sinabing kung may mangyayaring correction, si Bitcoin ay mas konti ang tama. Pero ang mga altcoins ay parang duguan sa sobrang laki ng pagbagsak. Ngayon is may kinalaman ba ang geopolitical issues dito? Ayan. Kasabay po ng mga nangyayaring ito ay tumitindi rin ang tensyon sa pagitan po ng US at Iran. May mga airstrikes na nangyayari at may banta ng mas malawakang military deployment mula kay President Trump. Dati dito, maraming investors ang lumilipat mula sa altcoins papunta kay Bitcoin. At bakit?
Kasi mas itinuturing po nilang safe haven itong si Bitcoin kapag may mga ganyang global na gulo. At sa madaling salita, si Bitcoin po ang takbuhan tuwing may krisis. Ngayon ay kailangan po bang magkaroon ng altcoin season ulit? Ayan. Ayon po kay Ginoong Michael Van de Pope, ayan, napansin niyang kadalasan na kapag bumababa ang altcoin season index tuwing buwan ng June o July, pero nagkakaroon po ng rotation papunta sa altcoins pagdating ng August. At ganito raw ang nakikita niyang pattern taon-taon. Maging si Ox Nobler, isa rin po siyang analyst, ay naniniwala na nagsisimula na po ang altcoin season tuwing tag-init sa kanluran or summer months. Pero kahit may ganitong historical pattern, ay sinasabi rin ng ilang ulat gaya po ng BN Crypto na maaari pong mas tumagal pa ang altcoin winter. At kung magkakaroon po ng altcoin season, hindi po lahat ng projects ay makikinabang. Sa madaling salita ay pipili lamang po talaga ang market kung sino ang bibigyan ng spotlight. At karamihan ay maaari pong maiwan. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan. Ngayon, una po sa lahat, kung isa kang altcoin investor, maaring nararamdaman mo na ang epekto. Baka nakita mo nang bumagsak ang portfolio mo habang si Bitcoin ay patuloy na umaakyat. Ito ay senyales na baka dapat mo nang mag-convert ang ilan sa kanilang mga holdings holdings papuntang Bitcoin. Lalo na kung hindi mo pa kayang tiisin ang matagal na sideways movements ng mga altcoins. Pangalawa, maganda pong pagkakataon ito para mag-aral. Alamin natin kung sino sa mga altcoin ang may solid use case at may tunay na adoption. Kapag bumalik man ang altcoin season, sila ang unang aangat. At pangatlo, dapat po nating bantayan ang mga global events tulad po ng US-Iran tension dahil may direct effect po ito. Direct effect sa crypto movement. At ngayon ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang pagtaas po ng Bitcoin dominance ay hindi dahil kakatakutan kundi intindihin. Ipinapakita lang nito na si Bitcoin ay nananatiling hari ng mundo ng crypto. Siya pa rin po ang pinagkakatiwalaan tuwing may uncertainty. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ng pag-asa ang altcoins. Sa halip, ito po ang tamang panahon para magresolba, mag-research at maghanda. Baka pagkatapos ng tahimik na panahon ng altcoins ay bigla po silang sumabog. Pero tandaan natin, hindi po lahat ay aangat. May mga kababayan, kaya yung ating mga kababayan ay panatilihin po natin ang ating disiplina. Huwag po tayo mag-FOMO at lagi po nating tandaan na sa mundo ng crypto, ang pinakamaingat at pinakamatalino ang siyang laging panalo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.